nagkaroon ng meeting, ang nangyari is wag ng weekend, gawin ng daily prime time. So pinag-pray ko kay Lord, sabi ko, Lord, if gusto mo to, parang I'll follow your will. Ziggy, good afternoon. I'm Richard po from Lionheart TV. So, Hi, Richard. Eto na lang, ipakikilala ka na this starting Monday. Monday yan. As one of the news anchors of Frontline Pilipinas. So, kumusta naman yung feeling ko? Yung feeling ko, well, basically, in a way, nagtaka rin ako na nandun yung fire, yung hunger, yung grit, nandun pa rin. Kahit matagal na akong nag-retire from news reporting, and nandun yung excitement because pwede akong gumawa ng mga stories na malapit pa rin sa akin. Kaya yun, at this point, at this age, parang, diba, minsan akala mo pagod ka na, akala mo ayaw mo na, pero yung case ko is na-feel ko yung fire, na-feel ko yung hunger na meron ako sa storya pa rin. Pero Sir Jiggy, matanong ko lang, what you were doing bago ka, eto, yung comeback mo na to? Prior dito, the past years, nasa show ako called Agripreneur. It's our black time production in GMA. So, my wife and I owns a TV company, MMPI Corp. And nagpo-produce siya as CEO, si Marnie, nagpo-produce siya ng iba-ibang shows. So one of which is Agripreneur. And yun, I'm the host for that. So feature kami ng mga farms, ng mga MSMEs, tumutulong kami sa mga farmers na ma-feature at ma-promote yung kanilang mga produkto. So mga technologies ng mga universities. So, yun yung ginagawa ko the past years. So, from doing that, sir, paano nag-materialize to? Pagbabalik ko, primetime newscast and ito sa Frontline pa. Well, nag-manifest siya in prayer, to be honest. So, few months ago, nagpe-pray lang ako. After communion, kasi nagsiserve ako sa Quiapo Church as lector. So, after communion, nagpe-pray ako and sabi ko, Lord, gusto mo ba akong magsalita ulit? All of a sudden, may mga invitation ako ng talks sa Central Luzon State University, sa Anak TV Awards sa New Era University, and then kahit family ministry ng Quiapo Church, fatherhood. May invitation ako, parang ang daming invite. Tapos nakatanggap akong call from an unknown number. Siya si Ryan Wego, asking me if I would want to anchor a prime weekend newscast for TV5 kasi maglalagay daw sila. Sabi ko, Ryan, ayoko na kasi matagal na ako retired eh. So, ayoko, parang thank you, gano'n. And then, bumalik siya, pinapahanap nga daw ako ng mga boss. Akala ko, yung, alam yung parang kino-good time, parang niloloko mo lang. Niloloko mo naman ako, huwag nang lokohin. So anyway, parang nagkaroon ng meeting. Ang nangyari is wag ng weekend, gawin ng daily prime time. So pinag-pray ko kay Lord, sabi ko, Lord, if gusto mo to, parang I'll follow your will and ikaw bahala.
So, true enough, like yung ibang work na ginagawa namin na like kung may pinasok kami halimbawa work or negosyo and naging madali lahat, gusto ni Lord to. Ito lahat as in naging madali. Prior to signing the contract, nilatag ko kung anong merong activities ako sa buhay para baka ma-turn off sila. Like, meron po akong commercial na lalabas, meron po akong international production na mangyayari, meron po akong anong tawag dito, baka makita nyo ako nagbebentang lupa, si Ma'am Lucy ang kausap ko niya. Baka may mga issue ko lumabas, di ba pagka so lahat yung nilatag ko, sabi ni Ma'am Lucy, okay lang yan. So alam mo yan, naging madali lahat. And yun, so in prayer siya lumabas. And ito, prior po ano tawag dito, prior yung contract signing, syempre galing kayo sa GMA. So, meron ba kayong mga taong pinagsabihan? Pinagpaalaman? At least, diba kasi syempre yung samahan yung iba doon. So, paano niyo po remake sa kanila na I'm going to be part of Frontline Pilipinas? May matagal na kaming sineset na dinner with my former boss, si Marisa Flores. Siya ang SVP ng News and Public Affairs ng GMA. It's like, since 2020, nagsiset na ako, hindi kami makahanap talaga ng petsa. Until nag-retire siya. So parang before retirement, sabi ko kasi sa kanya, alam mo, ma'am, pag dadating ang time, kasi magre-retire ka, at ako lang yung dadalaw sa'yo. Parang ganyan, niloloko pa siya. So, yun, finally, nagkaroon kami ng parang the day before, nagkakwentuhan kami. Ang tanong niya sa akin, nung time na nasa GMA ka, dami mong shows, dami mong awards, ano yung hinahanap? Sabi ko, alam mo ma'am, may hinahanap ako nun. Hindi ko lang ma-explain during that time. But I was really pala looking for Christ, sabi ko. Hindi ko siya, pero nung nakita ko siya, na-feel ko yung completeness ng buhay. Kasi, yun yung hinahanap ko. So, sabi ko, yung tanong mo nung 2017, 2018, ito yung sagot ngayon, 2023. Kaya na kitang sagutin. And true enough, yung bilin mo sa akin nung pag-alis ko, this should be for a higher purpose. Higher purpose talaga siya. Number one, natagpuan ko si Christ. Diba? Yun na yung highest purpose doon. At yung completeness ng buhay na nakita ko talaga. So, yun, siya yung pinagpaalaman ko at yun na, sabi niya, basta galingan mo, yun lang naman yung binili niya. Pero so sir, ano ba yung dapat, kasi aside from syempre presenting the news, may special segment ka ba? Or para syempre at least as a viewer, maramdaman namin, Jiggy Malikid is back. Yung stories na malalaki, ang tawag ng TV5 doon is Anchors Away. So, I would be deployed dun sa mga storya na ito. Hindi ko alam kung kailan may darating na storya malaki, but expect nila it's parang higher level of intensity ng coverage dun sa mga stories na nakalakihan nila or nakasanayan nila. So, yun yung aking madadala on the table. And hopefully ma-deliver ko siya talaga ng maayos at maganda. Kasi yung sa akin ngayon, kailangan work should be excellently done because I consider it as an offering to God. Hindi na for my personal benefit or purpose, but for really yung
yung offering. Kasi, well, di ba, in prayer, siya rin nagbigay. So, kailangan, di ba, parang ma-obey ko talaga yung will niya. Not really to, parang, ma-obey ko yung will niya, not really to pay back, pero to offer it back to him. Na maayos. Para di naman nakakaya. Sa Lunes na po, unang araw ko sa Frontline Pilipinas, 6:30 to 8 ng gabi, manood po kayo at marami po kaming mga storya na aabangan po ninyo sigurado. At makakasama po ako nila Julius at Cheryl dito at suportahan niyo po di lamang po ang Frontline Pilipinas kundi lahat po ng mga programa sa TV5. Salamat po.